Isipin mong may laman ang USB mo na higit 50 bilyong piso. Tapos aksidente mo lang itong itinapon sa basurahan. Ganyan ang nangyari kay James Howells, isang ordinaryong lalaki na naging laman ng balita sa buong mundo. I just wish I could go back in time and not throw that drive away. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito nababawi? James Howells, isang simpleng IT guy mula Newport, Wales. Mahilig sa computer, mahilig mag-experiment, pero tulad ng marami sa atin, mahilig din mag-ipon ng mga lumang gamit na baka sakaling magamit pa. Noong 2009, mahilig siyang mag-eksperimento sa mga bagong teknolohiya at isa sa mga bagay na pinaka-naintriga siya ay ang Bitcoin. Oo, noong panahong yon, hindi pa uso ang crypto at kung sabihin mong may Bitcoin ka ay walang papansin sa'yo, wala pa kasi itong halaga noon. Pero si James, wala lang ito sa kanya, parang libangan lang. Nagmina siya ng Bitcoin gamit lang ang simpleng laptop. Sa loob ng ilang buwan, nakakuha siya ng halos 8,000 Bitcoin. Kung sa panahon ngayon ang isang Bitcoin ay nasa $110,600 at $20 o higit pa, di bale. Ang 8,000 Bitcoin times yan sa $100 at $10,600 at $20 ay equals ito sa $884 na milyon. Kung sa pera natin aabot ito ng 50 bilyong piso. Pero syempre, noong panahon na yon, halos wala pang halaga ang Bitcoin. Parang kulang pa nga pambili ng fishbowl. Dahil sa kakulitan, binura ni James ang program sa kanyang laptop. Pero syempre, bilang matalinong IT guy, sinave niya sa isang external hard drive ang wallet.dat file na may lamang Bitcoin private key. Ang problema? Hindi niya naalagaan ang hard drive. Ilang taon ang lumipas, naglinis siya ng bahay, naglipat ng gamit, at sa isang araw ng kasipagan, itinapon niya ang lumang hard drive nang hindi niya namamalayan. Alam mo yung pakiramdam na nagtanggal ka ng piso sa bulsa, tapos yun pala winning ticket ng loto? Mas masakit pa rito. Nasa isip ni James, wala na siyang pakialam sa Bitcoin. Naisip niyang wala naman itong silbi. Kaya nung nakita niya ang lumang hard drive, naisip niya, ay junk na ito, baka may langgam pa sa loob. At boom! Kasama ng mga luma niyang papel, keyboard na may uod na, at ballpen na walang tinta, tinapon niya ang kanyang multimilyong yaman sa basurahan. Fast forward to 2013, biglang sumikat ang Bitcoin. At habang nanonood si James ng balita, may narinig siyang headline, Bitcoin reaches $1,000 per coin. Napakunot noo siya. Napakapit sa kanyang noo, napatingin sa langit. At ang biglang naalala, wait lang, 8,000 Bitcoin times 1,000. Oh my gulay! Tumakbo siya sa kanyang drawer, binuksan ang lahat ng lalagyan, binuhat ang kama, kinutkot ang likod ng refrigerator. Pero wala. Wala! Ang kanyang mahalagang hard drive ay nasa landfill na. At doon nagsimula ang pinakamalupit na basura to bilyonaryo na hindi natuloy. Hindi sumuko si James. Agad siyang tumawag sa local landfill ng Newport. Kinausap ang mga opisyal, humingi ng permit para hukayin ang kanilang dump site. Pero ang sagot sa kanya ay parang linya sa teleserye. Pasensya na sir, hindi po basta-basta pwedeng hukayin ang tambakan. Delikado, may health risk, at saka baka may daga. Ayon kay James, sir, baka may gold bar po doon. Pero ang sagot sa kanya ng opisyal, hindi gold bar sir, gold ng langaw meron doon. Pero hindi talaga siya tumigil. Gumawa siya ng plano. Kumuha siya ng team ng mga engineer, archaeologist, scientist, pati yata manghuhula at albularyo para lang matunton kung saan ang eksaktong lugar na tinambakan ang kanyang hard drive. Nagpresenta siya ng proposal. Maglalabas siya ng milyon-milyong pondo para punduhan ang excavation. May tech team na gagamit ng AI, drones, heat sensors, at kahit may radar pa, parang National Treasure movie. Pero kahit anong gawin niya, paulit-ulit ang sagot. Sorry sir, hindi kami papayag. Sa social media, naging viral ang kwento niya. May mga memes na nagsulputan. Pag may tinapon kang hard drive, baka milyonaryo ka na pala. Sana all, may 8,000 Bitcoin na nawala. Kami, ni piso, wala.
At may isang Pilipinong netizen na nag-comment pa, "Kung ako yan, edi ako na ang pinakamayamang basurero sa barangay." Ang kwento ni James Howells ay malinaw ang aral. Huwag kang magtapon ng kung ano-ano nang hindi iniisip. Minsan, ang basura mo ay yaman pala. Maging maingat sa digital assets. Parang love yan. Pag binitawan mo, mahirap nang balikan. At higit sa lahat, kung may Bitcoin ka, isulat mo yan sa papel at itago sa ilalim ng unan mo. Pagkatapos ng paulit-ulit na tanggihan ng lokal na pamahalaan, hindi pa rin sumuko si James. Sabi nga niya, "Kung si Indiana Jones nga nakahanap ng Holy Grail, ako pa kaya hard drive lang to?" Gumawa siya ng mas sopistikadong proposal. May detalye kung paano huhukayin ang landfill na parang surgical operation. May GPS mapping, AI scanning, at team na parang Avengers ng mga engineer. At syempre, para mas maganda, pinangalanan niya ang plano. Operasyon Bit Basura. Para sa mga Pilipino, baka tawagin tuna o plan hugot mula sa basura. Naghanap siya ng investors. At hindi lang basta-basta, may mga taong gustong tumulong, mga milyonaryo at tech entrepreneurs na naawa o natawa sa sitwasyon niya. Isa pa nga raw sa mga gustong tumulong ay isang sikat na crypto fund na nagsabing, "If he finds it, we'll help him retrieve and secure the wallet key. But if not, at least magiging viral ang documentary." Oo nga naman. Either way, may content. Kaso, kahit may pera, kahit may teknolohiya, kahit may planong kasing linis ng operating room, talo pa rin siya sa no entry policy. Ang lokal na gobyerno ng Newport ay matigas pa sa hawak ng basurero sa kanyang sandwich habang break time. Ayon sa kanila, isa, delikado raw hukayin ang landfill. May methane gas, may mga hazardous waste, baka magkalik pa ng toxic substances. Ikalawang mahal ang operasyon. Baka gumastos pa ng milyon, tapos wala naman palang makuha. Tatlo. At higit sa lahat, ayaw nilang gawing halimbawa ito. Baka lahat ng taong may nawalang gamit ay biglang humukay sa basurahan. Ayon kay James, "Sir, ako lang naman to. Hindi po ako nagpapanggap na nawalan ng iPhone charger, 8,000 Bitcoin po to." Pero kahit magmakaawa pa siya, parang wala talagang effect. Kahit sabihin pa niyang willing siyang magbayad ng cleanup at restoration, deadma pa rin ang LGU. Dahil hindi siya pinapayagan, gumawa si James ng mga backup plans. Plan B. Gumamit ng drone para ma-scan ang lupa at matukoy kung saan posibleng nandoon ang hard drive. Plan C. Ipagawa ang landfill replica sa VR, isimulate ang hukay sa virtual world. Plan D. Gumawa ng short documentary para ma-pressure ang gobyerno sa public opinion. Plan E. Magdasal sa langit, baka sakaling i-teleport ng milagro ang hard drive sa kanyang drawer. Pero teka, may isang malupit pa. Plan F. Maghanap ng lokal na basurero na willing tumulong, ang tinatawag niyang The Crypto Treasure Hunters. Nag-post pa siya sa online forum. "Looking for brave individuals to help me dig through garbage. May chance na yumaman." Habang patuloy siyang umaasang ma-recover ang Bitcoin niya, tuloy pa rin ang buhay ni James. Pero aminin natin, hindi madali. Sa bawat pagtaas ng Bitcoin, para siyang hinahampas ng kamote sa mukha. Minsan daw habang naglalakad siya sa mall, may mga taong lumalapit at sinasabi, "Ikaw ba yung nawala ng Bitcoin?" Si James, na nakangiti pero umiiyak sa loob. "Oh, ako nga yun. Ikaw ba? May tissue ka dyan?" Naging viral palalo ang kwento niya tuwing bull market. At kada taon, may bagong headline. Bitcoin hits all-time high. Say hello to the man who threw away $500 million. James Howells, the real-life tale of lost riches in a trash heap. Crypto horror story, he's still digging. Dahil sa kwento niya, maraming tao ang naging mas maingat sa kanilang crypto. Lahat biglang naging paranoid. May mga nagtatago ng wallet sa USB tapos nilalagay sa prutas drawer ng ref. May iba na sinulat sa papel tapos nilagay sa loob ng Bible. Kasi baka sakaling hindi galawin. May isa pang araw na nagpatattoo ng wallet seed phrase sa likod ng hita para daw sure na hindi mawawala. At syempre,
May mga vloggers at YouTubers na gumawa ng reaction video. Top 10 Dumbest Crypto Mistakes. Number 1 will make you cry. Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang pangarap ni James na ma-recover ang kanyang hard drive. Pero kung tutuusin, ang Bitbit niya ay hindi lang hard drive, kundi ang pinakamalaking what if sa buong buhay niya. At sabi nga niya, mas masakit pa to kaysa sa breakup. Kasi yung ex mo pwede mong i-stalk sa social media. Pero yung Bitcoin ko, wala. Nasa ilalim ng 1 toneladang basura. Sa dulo ng kwento, ito ang mga aral na pwede nating baunin. 1. Huwag kang basta-basta magtapon. Yung iniisip mong basura, baka yan ang magpapamilyonaryo sa'yo. 2. Maging responsable sa digital life. Backup, save, e-secure. At higit sa lahat, huwag ihalo sa plastic bottle collection mo. 3. Minsan sa buhay, may mga bagay tayong hindi na maibabalik. Pero kahit hindi mo man mabawi ang nakaraan, pwede ka pa ring matuto at magkwento ng nakakatawang aral sa iba. Hanggang dito na lang ang kwento ni James Howells. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mo. Maraming salamat.